dun sa higit 100 contractor na hinahunting ho ninyo dahil hindi nagbayad ang obligasyon nila sa gobyerno ng Maynila, may kasama po doon yung kumpanya pag-aari ni Sara Diskaya. Yes, they are. Ilang projects yung hawak nila doon? Sa A good sum of numbers. Magkano po yung involved dun sa project na hawak ng mga Diskaya? Well, more or less, roughly about 3 billion pesos. Billion. Nabanggit niyo po kanina na just in case hindi sila mag-comply, mabablacklisted sila. What if magbago po sila ng business name o company name? Good question. That's why I told you, kung sila'y makikipagmatigasan. And the best way to circumvent the law is to what? Retire the business and put up a new business. One, I think by this time, PICAB already took note of the manifestations of the senators yung with regard to qualifications of contractors. So it's going to be hard for them to start again. That's one. Ayun yung pinapanood ko eh. Kung pinakikinggan nyo lang maigi kung saan patungo yung Senado. And I think PICAB will now maybe practicing new rules to safeguard in with regard to accrediting and giving category to contractors or companies contracting in the government and private sector. That's one. Two, sabi ko nga sa iyo hanggat may batas kaming makikita para mapapanagot yung personalidad ng kumpanya. While it is true that it is a juridical personality, the corporation, and the life of that juridical person dies when it retires. I don't know, I'm no lawyer, but if I remember it right, pagka ni-retire nila, wala na yung juridical person. But there's somebody who run it, which is a human being. These are personalities. Yun yung pwede namin mahabol. Pwede pa rin naman. But I'll cross the bridge when I get there. But for the meantime, whatever law is available today for them to comply, I will just throw the books to them. Doon sa mga proyekto ng Diskaya family, ang district po ito, Halo-halo. halo-halo, anong company specifically? Kasi they have 9. St. Timothy. Halo-halo rin. Among them, sir, is St. Timothy. Iba-iba rin. Among the names is St. Timothy. St. Timothy. And I wonder, and I like your questioning, bakit hindi ito tinutupad? Kasama naman yan sa pakete. Building permit, regulatory fees, clearances, and contractor's tax. Now, that is the question of the past. Ibig sabihin, hindi ko alam, ayoko naman ng dikdikin pa yung mga nakaraan. Kung sila'y ginawa nila yung trabaho nila, hindi. Wala nang kalkalan, ano naman na ano lang yan, baka mapag-anuan ka pa ng politika. O ngayon, ito, we show you our how it is being done properly by the city government of Manila. Alright mga kababayan, breaking news muna tayo. Ito po yung nangyayaring press conference ngayong araw po ni Mayor Isko tungkol po sa naging aksyon po na ginawa po ng city government ng Maynila tungkol nga po dito sa 315 identified flood control projects sa lungsod ng Maynila. At ngayon nga po ay nakakagulat dahil isa po ang Diskaya family ang nakakuha po ng flood control project po dito sa lungsod. At sabi nga po dito ni Mayor Isko na isa nga po ang St. Timothy Construction Corporation yung involved po dito. Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga kababayan, napakahalaga po talaga ng flood control sa buhay ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas kasi sa baha mga kababayan, kundi sa pagprotekta din po ng kabuhayan, kalusugan, at syempre kinabukasan ng buong komunidad. Pero kapag ito'y kinurap, ang epekto po nito ay grabe po talaga, Hindi lang sayang sa pera, kundi buhay ang nakataya dito. So ilan sa mga kahalagahan po ng flood control sa buhay ng tao ay of course, number one, kaligtasan ng buhay at ari-arian. So pinipigilan nito ang biglaang pagtaas kasi ng tubig na maaaring magdulot po ng pagkamatay o pagkasira po ng bahay, sasakyan at mga kagamitan. So kung maaalala nyo mga kababayan, nagtrending po sa social media yung ilang mga litrato po ng mga lumubog pong mga sasakyan sa Quezon City. Makikita nyo po na talagang bubong na lang po yung nakikita dun sa mga sasakyan na lumubog. So imagine niyo yun mga kababayan, yung ibang mga kababayan po natin na isa lang po ang sasakyan na nasira pa dahil po dito sa nangyaring pagbaha. Samantalang itong mga kontraktor na kinurap yung pera na para po sa flood control
na mga nakalaan, kababayan natin na napakarami naging, po ng biktima magagarang o sasakyan. nabiktima po So dyan alam sa naman po Arten. natin yan, ito Daw nga po po yung kayo mainit magdadalawang na isip pinag-uusapan at huwag ngayon kayong mahihiya na sa makapag-coordinate Senado, po yung kayo flood sa control ating, po. At mga tinagurian nga pong kapulisan flood upang, control maaksyonan queen po itong yung mga si problema. Sara Kahit matagal na Diskaya, po no? nangyari yan, At ito basta nga po kayo yung po ay may pagpapatuloy ebidensya, kung bakit nga meron ba po mahalaga kayong, ang flood control karapatan sa na buhay ng magsumbong, mga no, tao. upang, Pangalawa mabigyan dito po ng mga hustisya kababayan, yung yung ginawa sa kalusugan inyo. ng komunidad. Ito lang So mga ang kababayan, baha na ayan, talagang nagdadala po yan ng nakikita iba't talaga ibang natin kay Mayor sakit, Isko kagaya po ng na hindi talaga leptospirosis, tumitigil, no? Ito yung dengue, at nakaka-proud at diarrhea. nakakatuwa So ang sa flood kanya control ay tumutulong dahil, upang maiwasan po natin yung kahit mga na anong ganitong oras outbreak. na, Kaya no, nga wala lang siyang po, pinipili, dahil nga po sa mga wala siyang palpak na pinipiling flood araw, control sa umaga, ating magagabi, bansa, at makahapon, isa nga po ang lungsod ng madaling Maynila araw, sa ay talaga naapektuhan po nagtatrabaho talaga po ang ng ating, mayor. Kaya nga leptospirosis. sabi niya kanina So doon sa kung maalala publicity nyo na niya na napakataas narinig po ng natin, bilang ng bigyan mga lang daw kaso siya ng Panginoon, leptospirosis no, dito sa ng, lungsod ng malakas na Maynila pangangatawan. dahil nga po dito sa sunod-sunod Gagawin na niya yung pagbaha po 24 dito sa oras niya. ating Kumbaga, yung 24 lungsod. At oras ng pangatlo, kanyang, buhay pag-unlad ng ay ilalaan ekonomiya, niya kapag hindi para binabaha lamang ang mga po daan, mapabuti natural ang tuloy-tuloy ating po ang mga lungsod. So, negosyo, biruin yun, no? transportasyon, Napaka-imposible naman mangyari at ng mga kababayan serbisyo kasi po, no? At tao lang mas naman mabilis si po Mayor talaga ang Isko, no? pag-unlad Napapagod ng din yan isang lugar. at Hindi kinakailangan kagaya niya ng, ngayon pahinga, na may talagang pamilya sira din ang siya, ating kagaya din flood natin, control at wala na talagang kailangan niya din patutunguhang tupdin yung maganda kanyang mga dahil nga po tungkulin dito bilang sa isang mga ama, korap na bilang mga isang kontraktor, asawa. mga congressman So, o bukod kung sa sino pa yung pagiging, mga nasa public likod servant, netong no, mga to, intindihin talagang din natin yun, no, na hindi napakahirap talaga po ng kakayanin pag-unlad ni Mayor Isko ng isang mag-isa lugar kung itong mga palagi nga bagay na to. namang Kaya kailangan lubog po natin sa baha. At isa nga po dito sa naapektuhan is yung mga estudyante din, no, na madalas talaga talagang sinususpend ang mga klase dahil nga hindi kaya or mahirap naman i-take yung risk na isugod mo sa ulan o sa baha itong mga bata. So napakalaki talaga ng epekto nito lalo na sa pag-aaral ng mga estudyante na naaantala dahil lamang po dito sa maling paggamit po ng pondo sa flood control. At ito na nga, no, mga kababayan, dumako na po tayo sa epekto ng korupsyon sa flood control project. So kapag kakinurap ang pondo para sa flood control, ito yung mga posibleng mangyari, no? At alam na natin yan, number 1, ghost project o palpak na infrastruktura. So ayon dito sa aking na-research, no, ayon sa Department of Finance, umabot po sa 118.5 billion ang nawalang halaga sa ekonomiya dahil sa mga ghost flood control project mula 2023 hanggang 2025. So ayan po ay according sa ating na-research sa Department of Finance, no, na ibinahagi po nila. So mas matinding pagbaha, no, dahil hindi maayos ang pagkakagawa ng mga proyekto, mas lumalala po ang epekto ng ulan at bagyo. May mga proyekto na parang ano na lang guni-guni na lang ayon mismo daw sa Pangulo, no, parang yung mga nabisita niya parang na-shock pa siya dun sa kanyang mga nakita. So hindi natin alam kung ano ba yung totoong nangyari dito sa mga flood control na to, no. Talagang nakakagalit mga kababayan, lalo na bilang isang taxpayer na ganito yung malalaman mo na ikaw nagpapakanda uba ka sa iyong trabaho, kahit maliit pa yan, pinapatos mo na, diba? Sa mga maliliit na negosyante na nagbabayad ng tax, lumalaban ng patas, tas all of the sudden, ganito yung malalaman mo na bilyon-bilyon ang kinurakot ng ilang individual lang, no? Tapos tayo yung nagpapakasakit sa pagbabayad ng mga taxes, sa utang ng bansang Pilipinas. At sa nangyayaring ganito mga kababayan, of course nawawalan po ng tiwala yung mga tao sa gobyerno. Kapag ka nakikita kasi ng mga tao na ninanakaw ang pondo para sa kaligtasan nila, nawawala ang tiwala sa mga institusyon. Totoo po yan, no? At walang halong biro yan. So alam nyo mga kababayan, isa lang yung realization ko dito, no? Ang korupsyon sa flood control talaga ay hindi lang pagnanakaw ng pera. Ito yung tinatawag nating pagnanakaw ng karapatang mabuhay, ng marangal at ligtas ng taong bayan. Imagine ninyo, di ba, kung talagang concerned sila sa buhay ng mamamayang Pilipino, bakit hahayaan nila na magkaganito, no? Kung hindi pa dumating itong mga sunod-sunod na bagyo na to, hindi natin malalaman ito, no? Pero siguro kaloob na din ng Panginoon na mangyari itong mga sakuna na ito upang mabulgar na yung matagal na talagang ganitong kalakaran. Actually, hindi lang naman ngayon nangyari yan mga kababayan, napakatagal ng panahon na nangyayari yan. Kaya nga ngayon talagang grabe silang kumurap kasi talagang naranasan na nila noon, nakatikim na sila noon ng mga perang galing sa flood control. Kaya talagang
talagang, ito po di ba, yung namihasa ito po ba yung paraan kumbaga. ni Pero Mayor Isko syempre, para hindi naman ipakita niya po, palagi ay ipabatid jackpot sa ka, hindi naman lungsod ng palagi Maynila, especially sa Pasko. amin na mga Talagang batang may Maynila, hangganan. na So, ang pamahalaan ayan, ng nakakagulat, Maynila no? ay Dahil isa po gising ang 24 Diskayo oras family at sa naririnig meron palang yung, mga hinaing proyekto ng dito sa sambayan ating ng, lungsod, no, dito sa Manileño, Maynila. dito sa aming At lugar ito na po ay talagang, nagkakalaga ng more or less ang 3 billion na pamahalaang pesos. lungsod ay Billion to ha, nagsusumikap hindi million, upang talagang maibalik billion mga kababayan. yung At dating ganda, biruin nyo kahit billion dating, yung proyekto nining, na at nakalaan dating, dito, billion yung pondo na nakalaan dito sa kaunlaran ating nitong bansa natin. lungsod, itong, talagang itong Maynila, isa din parang tayo bumalik sa yung, nangungunang vibrant lumulubog ng na mga Maynila. lungsod sa At tuwing syempre, may yung tiwala, yung ulan o may dignidad mga bagyo. na Kaya nawala talagang sa atin nakakagalit ng, mga medyo kababayan. mahaba At din po. sabi nga ni Mayor So Isko, again mga kababayan, ay maraming hindi salamat niya po po sa inyong tatantanan panonood. hanggat may At, nakikita siyang comment down bakas, below kung ano yung mga nagustuhan niyo talagang pang mga, isisiwalat niya po ito mga ginagawa ni kababayan. Mayor So Isko. At hanggang kung dito na lang meron pa muna kayong, yung ating nais reaction ipabatid video mga kababayan o dito po sa ipahatid kay naging Mayor Isko, press pwede nyo din conference i-comment ni dyan sa Mayor ating Isko section. ngayong At hapon. nagbabasa-basa kasi Kung gusto tayo niyo ng, pong panoorin yung mga comment kabuuan ay baka bisitahin matulungan niyo po namin ang kayo sa kanyang inyong mga Facebook concern, page, mga gustong no, ipaabot upang kay Mayor mapanood niyo po Isko. yung So, buong press conference ni message Mayor lang po Isko. kayo dyan So sa ito aming lang po comment ay section at ating highlight lalakayin lamang po yan no, sa yung ating, ilan sa mga muling main topic. pagre-reaction So video. comment down Muli, below mga maraming kababayan salamat kung ano mga yung kababayan opinion ninyo at, tungkol dito sa inyong God narinig bless po sa inyo na at, isa pala ang Diskayo muli, family sa sa mga kababayan nakakuha natin, po no, na ng nagsusugal, proyekto dito iwasan sa na po ating natin lungsod. yan. Lalo na yung mga taga Ang sugal Maynila, po ay, mag-ingay kayo walang dyan. No? magandang Comment nyo maidudulot yan sa ating sa ating buhay. comment Baka section at maaari ating pa yan talakayin makasira yan sa mga ng susunod nating ating, update. Muli pamilya, maraming salamat masira at pa God ang bless ating po sa buhay inyong dyan. lahat. Kaya